Nakasimpleng pantalong kaki lamang si Yana ng araw na iyon. Tamang-tama lamang ang sukat niyon sa katawan niya. Hindi iyon maluwang, ngunit hindi rin naman hapit na hapit sa kanya. Isang simpleng ring pulang blouse na uso ngayon, ang siya namang pang-itaas niya. May munting lace iyon at preskong-presko ang dating sa kanya. Light brown ang kulay ng sandals na ginamit niya. Itinalay lamang niya ang lagpas balikat niyang buhok. Sa kabuuan ng ayos, mukha lamang siyang 16 na taong gulang. Matapos maiparada ang sasakyan ay excited na siyang bumaba roon. Nauna na sa bahay ni Cassie ang kanyang mga magulang. Pagpasok niya sa gate ay tumambad sa kanya ang nagkakasiyahang mga kabataan. Agad naman siya napansin ng kanyang pamangkin. "Tita Yana!" Sigaw naman ito. Mabilis niya itong sinalubong dahil pakiramdam niya ay matutumba ito sa ginagawang pagtakbo. Malapit na siya rito na mapansin niyang habol-habol pala ito ng daddy nito. Agad niyang kinarga ang kanyang pamangkin at pinupog ng halik. "Hi baby! Happy birthday Jeko!" Tuwang-tuwa naman siya rito. Panay naman ang hagikik nito sa ginagawa niyang paghalik sa mukha nito. "Hi Joey, ako na lang ba ang hinihintay?" Nakaagapay ito sa kanya habang papasok sa loob ng bahay. "Yap, panay nga ang tanong ni Cassie kung dumating ka na raw. As usual traffic. May kalayuan kasi ang kondo niya sa bahay ng mga ito." "Liv?" Bulol na sabi naman ng kanyang pamangkin na ang ibig sabihin ay gift. "Yes, may gift ang tita sa'yo, Jeko." Paglalambing naman niya rito. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay nakita niyang naroon ang mami at daddy niya. Humalik siya sa mga ito habang karga-karga pa rin niya si Jeko. "Anak, baba ka muna kay tita at mabigat ka na." Wika naman sa kanya ni Cassie. Ngunit ayaw namang humiwalay sa kanya ng kanyang pamangkin. "Hayaan mo na. Namiss lang ako nito, kaya ayaw bumitiw." Natatawang sabi naman niya. Lumabas ang mga magulang niya para mag-asikaso ng mga bisita sa labas. Ganoon din si Joey. Eksakto naman palabas ng galing komedor si Naiguada. Natutuwa agad siyang lumapit at humalik sa kamay nito. "Naiguada, kumusta po kayo?" Bati naman niya rito. "Eto, tumatanda na pero hindi pa rin nakakatikim ng dalaw mula sa'yo." Kunwari ay nagtatampo na sabi nito. "Pasensya na po kayo, masyado lang kasi ako maraming trabaho sa ngayon." "Ayos lang na naman yun anak. Ba't para yatang pumapayat ka ngayon?" Puna naman ito sa kanya. "Abay wala na ho kasing ginawa kundi ang magtrabaho na magtrabaho." Singit naman ang kapatid niya. Tumawa na lamang siya. "Iiwan ko muna kayo sandali at tutulong ako sa labas." Anang matanda at tumalikod na. "Halika na't lumabas na rin tayo." Yaya naman ni Cassie sa kanya. Palabas na sila nang sabihin ni Joey na wala pa raw ang cheese para sa spaghetti. "Kasi ako na lang ang kukuha sa loob." Presenta naman niya rito. "Okay sige, pasensya ka na talaga. Talagang ayaw bumitaw ng anak ko sa'yo." Anito bago lumabas. Dumiretso naman siya sa dirty kitchen. Nakita niyang nakalapag sa mesa ang cheese na nasa isang malaking bowl. Naroon din ang Shanghai na nasa malaking tray. "Okay ka lang ba, Yana?" Tanong ni Joey na sumunod sa kusina. "I'm okay, ito ang cheese. Ano bang kailangan pa?" "Yung Shanghai na lang, ililipat sa ibang lalagyan." "Ilabas mo na tong cheese, ako na lang ang bahala sa Shanghai." "Sure ka ba?" "Oo naman. Alam mo naman si Cassie. Sinabi ko na kasing mag-cater na lang, ayaw naman. Gusto raw niya, siya ang magluluto at maghahanda ng lahat para sa birthday ng anak namin." Nakangiting sabi nito sa kanya. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Habang binabanggit ang asawa, napangiti naman si Yana. Masaya siya para sa dalawa. "Okay go, at baka nag-istorya ng asawa mo." Natatawang taboy naman niya rito. Itinayo niya sa silya si Jeko. "Huwag makulit ha, may aayusin lang si tita." Nailagay na niya ang Shanghai sa 3 magkakaibang lalagyan nang muling magpakarga sa kanya ang kanyang pamangkin. "See? We're finished baby." Aniya sabay halik dito. Naramdaman niyang may taong pumasok sa kusina. "Joey, pwede nang ilabas tong mga to." Aniya saka nakatalikod pa rin sa pintuan. "You need help?"
Anang tinig na iyon na kilalang kilala niya kung kanino, kay Nick. Bigla siyang pinanlamigan ng katawan. Pakiramdam niya ay nagtayuan ang mumunting balahibo sa kanyang batok. Pero imposible. Milya-milya ang layo nila ng binata. Dagat ang pagitan nila. He couldn't be possibly here. Please don't let it be. Piping dasal naman niya. Hindi naman sa ayaw niya itong makita. Sa totoo lang, hindi niya nakakalimutang ipagdasal na sana ay umuwi na lang ng tuluyan ng Pilipinas si Nick. Na sana ay hindi na ito ma-inlove sa mga Amerikana roon. Pero ngayon, as in ngayon, nang hindi niya alam na pupunta siya rito. Ngunit kailangan niyang lumingon. Si Nicolas Dominguez nga talaga. Nginitian nito ang kanyang pamangkin. Hi big boy, anito at muling tinanong kung kailangan niya ng tulong. Hindi malang siya kinumusta nito. Kailan ka pa dumating? Hindi na nakapag-isip na tanong niya. Uli na para ma-realize niyang nagmukha siyang asawa nito na matagal na hindi inuwian. May nabasa siyang amusement sa sulok ng mga mata nito, but he didn't smile at all. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangan ng tulong, kaya ko na to. Bumalik ka na roon. Sunod-sunod na sabi niya, sa kagustuhang mapagtakpan ang nauna niyang nasabi. So pag ako ang nagtanong, if you need help, okay lang ba? Di mo na kailangan ng tulong? Paano kaya kung si Joey ang pumasok dito, na siya mong inaasahan? Would you allow him to help you, Yana? Makahulugang tanong naman ito. Nagsalubong naman ang kilay niya. Bakit pa parang may nahihimigan siyang galit sa boses nito? At anong tungkol naman kay Joey? Bakit parang may ibang kahulugan ang sinasabi nito? Sa tingin ba nito ay may gagawin siyang hakbang para masira ang pagsasama ng mag-asawa? Ganoon na ba kasama ang tingin nito sa kanya? May kirot siyang nadarama sa kaibuturan ng puso niya sa isiping iyon. Pero hindi niya iyon masisisi. Wala siyang ipinakitang maganda rito. Alright. Dalhin mo na lang si Jeko. Ako nang bahalang maglabas ng mga to. Tukoy naman niya sa mga pagkain. Ako nang bahala dyan sa mga pagkain. Ikaw na ang magdala kay Jeko sa labas at magsisimula na ang party. Seryosong tura naman ito sa kanya. Elsie. Jeko, anito, sabay ko upang halikan sa pisngi ang kanyang pamangkin. Nagulat siya sa inakto nito. Sandaling naging malapit na malapit ang mga mukha nila sa isa't isa. Langhap niya ang mabangong amoy nito. Matapos halikan si Jeko, ay nagtama ang kanilang mga paningin. For a moment, she thought he was going to kiss her as well. Nakadama siya ng panginginig ng mga tuhod. But then, lumayo na ito sa kanila at kinuha ang mga pagkain. Dali-dali na rin siyang lumabas, karga-karga ang kanyang pamangkin. Pagkatapos sipa ni Jeko ang mga kandila na cake nito. Pagkatapos sipa ni Jeko ang kandila sa cake nito, ay nagsimula na ang kainan. Iniiwasan niya na ang mapalapit kay Nick. Hindi niya ito tinitingnan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang narito na ito. Na nakausap niya ito kani-kanina lang. Bakit ni wala malang nabanggit sa kanya si Cassie? Dati naman kapag darating si Nick, ay excited nitong ibinabalita iyon sa kanya. Pumasok siyang muli sa loob ng bahay upang uminom ng tubig. Pakiramdam niya ay uhaw na uhaw siya. Pagkatapos inumin ang isang basong tubig, ay sumandal siya sa refrigerator. Naisip niya si Cassie. Hindi na niya halos maisip na talagang ginawa niya ang lahat para saktan ang damdamin nito. Pakiramdam kasi niya noon, lahat ng taong mahal niya ay nalipat ang pagmamahal dito na dapat ay para sa kanya. Nang manligaw sa kanya si Joey, sinagot niya ito dahil alam niyang mahal ito ni Cassie. Gusto niyang maramdaman nito ang nararamdaman niyang sakit nang agawin nito sa kanya si Nick. Well, iyon ang pakiramdam niya noon, na inagaw nito ang binata sa kanya na wala naman palang katotohanan. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay pinlano niyang madalas na bigyan sina Joey at Cassie ng oras para magkasarilinan.
Tinatawagan niya si Joey na pumunta sa bahay nila. Pagkatapos ay aalis siya ng bahay para si Cassie ang makausap nito. Alam niyang dahil sa ginawa niya ay nagkamabutihan ang dalawa. Parati niyang ipinaririnig kay Cassie na mahal niya si Joey para makonsensya ito. Ramdam naman niyang tumatiming lamang noon ang kanyang kapatid para ipagtapat sa kanya na nagmamahalan na ito at si Joey. Gusto pa sana niyang patagalin ang ginagawa niyang pagpapaikot sa dalawa. Ngunit narinig niya ang pag-uusap ng mga ito sa hardin. Umiiyak noon si Cassie at tinatapos na raw nito ang sekretong relasyon nito kay Joey. Sa takot na malaman daw niya iyon ay masaktan siya. Narinig pa niyang sinabi nito na ayaw nitong madagdagan pa ang mga ikinagagalit niya rito. Dama niya sa tinig nito ang labis na paghihirap at doon siya sinurot ng kanyang konsensya. Umiyak na umakyat siya sa kanyang silid. Doon ay humingi siya ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga maling ginagawa niya para kay Cassie. Kinaumagahan noon ay may kasal silang dadaluhan. Napansin niya na parang ito na ang wala sa sarili si Cassie at alam niyang dahil iyon sa pakikipagkalas nito kay Joey. Papunta na sila sa restaurant kung saan gaganapin ang reception. Walang mapaparadahan ang daddy nila kaya sa kabilang daan na lamang nito ipinarada ang sasakyan. Nakita niya parang malalim ang iniisip na tumatawid si Cassie. Hindi nito napansin ang paparating na van. Sa labis na pagkaginbal sa maaring mangyari, mabilis niya itong hinila at itinulak. Huli na para makaiwas siya nang nabunggo na siya ng van. Iyon ang naging simula ng pagkakasundo nilang dalawa. Ipinagtapat niya ang kanyang nagawa at humingi siya ng tawad dito. Lumuha lamang na niyakap siya nito na mahigpit at pinatawad. May alaala pa siya sa aksidenteng iyon. May pilat siya sa kanyang braso. Sabi ng doktor ay matatanggal pa iyon. Ngayon ay hindi na iyon masyado halata kung hindi tititigang mabuti. Sa kabila ng mga pasa na natamo niya, masaya siyang nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang pagmamahal niya para kay Cassie. "You like my surprise?" Tanong ni Cassie na bigla na lamang sumulpot sa harap ni Yana. "Anong surprise?" Nagtatakang tanong naman niya rito. "Hindi ka ba masaya na bumalik na si Nick?" Nanunod yung tanong nito sa kanya. Hindi nito alam ang buong damdamin niya para kay Nick. Ngunit may pakiramdam siyang mahinala na ito. Nasabi kasi niya rito minsan, ang dahilan niya kung bakit hindi pa niya ito pinakikitaan na maganda noon. Mula nga noon ay nakatikim na siya ng panunukso mula rito patungkol kay Nick. Panay naman ang tanggi niya rito. Palagi niyang idinidepensa na ang tinutukoy niya na inagaw nito sa kanya ay ang pagkakaibigan nila ni Nick. Pero hindi pa rin ito humihinto. Masaya naman siya at magkasundo na sila ni Cassie. Pati kay Joey ay close na close din siya. Teka, bakit nga pala wala ka malang nabanggit na darating pala si Nick? Nang aakusang tanong naman niya rito. Sinadya ko talaga na huwag sabihin sa'yo para mas maganda ang impact ng muli ninyong pagkikitang dalawa. Natutuwang sabi pa nito. Kung alam mo lang kasi, wika niya sa loob-loob niya. Hindi niya maiwasang maalala ang ginawang pagkumpronta sa kanya ni Nick sa araw ng kasal ni Cassie. Papunta siya sa comfort room noon nang harangin siya ni Nick. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Kung bakit si Cassie ang pinakasalan ni Joey at hindi ikaw. At kung ano man iyon, wala nang mahalaga doon. Ang importante ngayon ay nakikita kong masaya sila. At hayaan na lang natin silang maging masaya. Walang ano-ano ay sabi nito. Ni hindi siya nito pinapansin sa buong durasyon ng kasal, pati na rin sa reception. Kaya laking gulat niya nang bigla na lamang siyang kausapin nito. Na para bang may dapat itong ikagalit sa kanya. Kung ano man ang binabalak mong hindi maganda laban sa mag-asawa, mabuti pa'y huwag mo nang ituloy. Tama na ang pananakit mo kay Cassie. It's high time na kapakanan naman niya ang isipin mo. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Nagulat na tura naman niya kay Nick. Huwag mo nga akong pinagluloko, Yana. Kung hiwalay ka man kay Joey, sigurado ako na ikaw ang may diferensya. Tumigil ka na. Leave Cassie and Joey alone.
Marami pang lalaki ang nagkakandara pa sa iyong paanan. Marami ka pang mapapaikot. Kaya ipaabaya mo na lang ng lubusan si Joey kay Cassie. Iyon lamang at tumalikod na ito papalayo sa kanya. Marahil ay naisip nitong pagkukunwari lang ang nakikita nitong pagkakasundo nila na Cassie. Kahit pa siguro i-assure na ito ni Cassie na hindi na maaalis sa isip nito na may gagawin siyang hindi maganda. Iniyakan niya ng husto ang mga sinabi nito sa kanya. Marahil kahit kailan at kahit ano pa ang gawin niya, hindi na magbabago ang pagtingin ni Nick sa kanya. At tanggap naman niyang kasalanan niya iyon. 2 beses na itong umuwi buhat na magtrabaho ito sa California. At sa bawat pag-uwi nito, malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Kung hindi nga lang siguro malaki ang respeto nito sa kanyang ama at kapatid, ay hinding-hindi na siya nito kakausapin o papansinin man lang. Sa bawat pag-alis nito pabalik ng California, pakiramdam niya ay ginawan siya nito ng kasalanan. Binuklat niya ang wallet niya. Iyon lamang ang maaari niyang angkinin, ang larawan nito roon. O ang layo na yata ng narating ng isip mo. Pukaw sa kanya ni Cassie. Itigil mo na nga yung panaginip mo, Juliana Marquez. Panaginip? Okay. Ang gwapo niya, no? Sino? Magmamaang-maangan ba? Pabaklang tura naman ito. Iyon ang isa sa natuklasan niyang ugali nito. Kalug ito at talaga namang palabiro. Kapag naiisip niya ang mga panahong sinayang niya, may panghihinayang siyang naramdaman. But it was useless to think about the past. Ang mahalaga ay magkasundo na sila ni Cassie. Sino pa si Nick? Okay lang. Gwapo naman siya noon pa. Tumawa naman ito ng tumawa. Ngayon, aamin ka na. Patuloy na pangungulit nito. Mabuti pa ay lumabas na ako at baka hinahanap na ako ni Jeko. Aniya sabay talikod na rito. Tatawa-tawa at iiling-iling na nasundan na lamang ng tingin ni Cassie si Yana. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kumpleto na ang kaligayahan niya. And she felt so guilty for being so happy, while Nick and Yana had not found each other yet. Wala siyang duda sa damdamin ni Nick para sa kanyang kapatid. While with Yana, kilala naman niya ang kanyang kapatid. At alam niyang malalim din ang nararamdaman nito para kay Nick. Nababasa niya iyon sa mga mata nito. Bakit nga ba hindi niya naisip yun? Na kaya malaki ang naging galit sa kanya ni Yana noon ay dahil pakiramdam nito ay mas pinili siya ni Nick kaysa rito. At ano ba ang magiging dahilan niyon? Yana had been was still in love with Nick. Bakit nga ba ngayon niya lang napagtuunan ng pansin ang sign na iyon na matagal na niyang napapansin? May plano na siya. Bibigyan niya ng pagkakataon ang dalawa na matuklasan ang damdamin ng mga ito para sa isa't isa. Fate would find its way to get them together. Mukhang magiging bayaw ko talaga si Nick. At natutuwang naisaloob naman niya. Natutuwang pinagmamasdan niya na ang mga batang nagkakasiyahan sa paglalaro. Halatang masaya pati ang pamangkin niya. Kumain ka na ba? Nagulat siya sa tanong na iyon ni Nick. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Ha? Bakit ba tuwing nagtatanong ako sa'yo, ikailan ko pang ulitin? Nagtatakang napaawang naman ang bibig niya. Hindi niya ito maintindihan. Itinatanong nito kung kumain na siya, pero parang inis naman ito sa kanya. Bakit ba kasi tinatanong mo pa? Mukha namang napipilitan ka lang. Hindi pa kasi kita nakitang may plato sa kamay. Mukhang hindi ka pa kumakain. Hindi niya napigilang hindi ito tingnan na mabuti. Pakiramdam niya ay concern ito sa kanya. Pero wala naman siyang makita sa mukha nito na nagpapatunay niyon. Bahagya pang ang nakakunot ang noo nito. Pagkuway tinalikuran na siya nito. Habang tinitingnan niya ito kanina, noon nag-sink in sa utak niya kung gaano katagal na niya itong hindi nakikita. May mga oras na gusto niyang magtanong kay Cassie kung ano na ang nangyayari dito. Kaya lang ay nauunahan siya ng hiya. Kapag naiisip niyang regular na may komunikasyon ito kay Nick, ay may hindi maipaliwanag na sakit ang palagi ay nararamdaman niya. Hindi kailanman malalaman ni Nick kung gaano siya nasaktan. Kahit pa nga hindi nito sinasadya iyon. Nanubig ang kanyang mga mata sa isiping iyon. Nasa ganun siyang ayos nang muling lumapit sa kanya si Nick.
Pasimple muna siyang tumingin sa ibang direksyon upang pahirin ang mga luha sa kanyang mga mata. Eto, kumain ka. Anito na makalapit sa kanya. Hindi ka na sana. Bago pa niya natapos ang kanyang sasabihin, ay nahila na siya nito sa isang mesa. Pinaupo siya nito sa silya. Pagkatapos ay ito naman ang umupo sa katabi niya. Ngayon kumain ka na. Hindi pa rin siya kumilos. Yana, will you please be a good girl for once at kumain ka na? Pakiusap naman ito sa kanya. Nakadama siya ng kirot sa sinabi nito. Be a good girl for once? Ayon dito, na para bang buong buhay niya ay hindi siya nakagawa ng maganda. Alam naman niyang hindi iyon ang nais na ipahiwatig nito. Pero nasasaktan pa rin siya. Sige na, please kumain ka na. Mababa ang tinig na sabi nito. Ikaw? Tapos na ako. Sagot naman ni Nick sa kanya. Okay, kung naiilang kang kumain mag-isa, habang nanonood ako sa'yo, hintayin mo lang ako sandali. Anito, pagkatapos ay tumayo at kumuha na ito ng pagkain. Ngayon kumain ka na. Anito na makabalik na sa mesa nila. Sa kauna-unahang pagkakataon ay makakasabay niya itong kumain. Kaya naman halos mapuno ang dibdib niya sa sobrang saya. Nauna na itong sumubo kaya nagsimula na rin siyang kumain. Eto, anito matapos dagdagan ng pagkain ng plato niya. Kumain ka ng kumain. Narinig ko kanina sa mami mo na masyado kang abala sa trabaho mo. At may hinala siyang minsan, hindi ka na nakakakain sa oras. Wala siyang masabi, nanatili lamang siyang nakatingin dito. Hindi pa rin niya mapaniwalaang nilapitan siya nito at himala pang inabutan siya nito ng pagkain. Kumusta ka na? Pagkuway ay tanong nito. Ha? Ano bang nangyayari sa'yo, Yana? Kastigo naman niya sa sarili. Uulitin ko na naman ba? I'm okay, I'm fine. Agad na tugon naman niya rito. Wala ka na ba talagang nararamdaman para kay Joey? There are no feelings get over with Joey, and I didn't really love each other. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin matanggap na paminsan-minsan ay natatalo ka rin sa laban? Na hindi ka pwedeng palagi na lamang panalo? Ano bang gusto mong palabasin? Sinamahan mo ba akong kumain para ipamukha sa akin kung gaano ako kasama ang ugali ko? Well, you're too late. Matagal ko nang alam na masama ang ugali ko. At matagal ko na rin alam na hindi ka naniniwalang magbabago pa ako. So kung gusto mong isipin na palabas ko lang ang pagsasabi na masaya ako at kasalukuyang nagkatuluyan na sina Cassie at Joey, bahala ka. Tuloy-tuloy na sabi niya, excuse me. Aniya at iniwan na ito. Hanggang sa matapos ang party ay hindi na siya humiwalay sa kanyang pamangkin. Ito na lamang ang pinagbuhusan niya ng kanyang atensyon. Pilit niyang pinapalis ang nararamdaman niya sa mga pahaging sa kanya ni Nick. Ganoon pala ang iniisip nito. Na nasaktan siya sa pagpapakasal ni Joey sa kanyang kapatid. Na nagkunwari lamang siya na maayos ang lahat. Na hanggang ngayon sa huli ay siya pa rin ang mapagmataas ni Yana. Dalangin na lamang niya na sana ay magbago ang pagtingin na iyon sa kanya ni Nick. Na kaya pa rin niyang bumaba sa lupa. Na hindi siya ganoon kasamang tao. Bumalik sa kanyang alaala ang ginawa niya sa binata sa gabi ng prom niya. Hindi pa siya nakakahingi ng tawa dito sa nagawa niyang iyon. Plano niyang gawin iyon, kahit pa ipagkait nito sa kanya ang kapatawaran.